tinatanggap ang opinion? Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yun dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya tungkol sa mga diskaya. Na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Ayan mga kababayan, na butatang-butata itong mag-angkel na iskol, bokol mga kababayan. Kitang-kita po rito, nagbigay lang po pala ng opinyon, kanyang sariling palagay lang po, itong si Iskol Bokol Vico Mayor Soto, no mga kababayan, si Suman. Hindi naman po pala yan katamgak-tamgak sa mga korte, mga kababayan. Ito po talaga ang pagkakaiba ng may abogado po talaga versus sa abogado lang po sa Iskol Bokol. At ito pong si Vico Soto mga kababayan, ito pa ngayon yung parang pinaniniwalaan pa at sinasabi pa ng kanyang uncle na si Iskol Bokol na ito daw ay parang inedit mga kababayan. Samantalang, paano inedit yan mga kababayan? Sarili niyang opinion yan sarili niyang, sarili niyang testimony yan. Sinumpaang salaysay mga kababayan. At sino ba ito si Iskol Bokol, mga kababayan? Ito si Iskol Bokol, Itong si Iskol Bokol, Mayor Vico Soto, mga kababayan, ay nai-involve. Nai-involve po pala, mga kababayan, ito. May post po yung Daily Tribune, mga kababayan. Ito po, Pasig City Nation, 9.6 billion Pasig City Hall project question over alleged anomalies, mga kababayan. Ayan po. Posted, published po ito noong April 16, 2025 at 4:06 PM. Mga kababayan, ito po ay atin na pong talakay kahapon, ngunit po sa kasawiang palad, hindi ko po alam kung bakit nagurgur po ang ating sounds kahapon, mga kababayan. So ito pong si Mayor Vico Soto ay ito pong isa sa ipinagmamalaki na tumitira dito sa mga diskaya, nagpapawalang halaga doon sa mga testimonya ng mga diskaya na ito ay sinumpaang salaysay or affidavit po nila ito. Kumbaga legal po ito, mga kababayan. However, doon naman sa kanyang paglalahad para pasinungalingan or i-discredit po ito mga diskaya, ay kanya lang pong opinion at binuking nga po ito rito ni Senator Marcolita. Opinion lang pala versus dito po sa sinumpaang salaysay. Hindi ka naman po nanumpa dyan. So ibig sabihin, pasintabi po kalukuhan lang po ang ginawa nitong ni Mayor Vico Soto. At ikaw pala Mayor Vico Soto, mga kababayan, ay mayroon ka palang anomalya tungkol dito sa 9.6. Overpriced daw po ito, mga kababayan. Kahapon po, nabasa na po natin ito, Nabasa na po natin ito ng buo. Kung mapapanood ninyo kahapon, mga kababayan, pasintabi na lang po, Pasensya na po ako doon sa hindi po nakarinig sa aking boses kahapon. Hindi ko po alam. Wala po tayong ginagalaw, mga kababayan. Ito po yung ating sinasabi sa inyo, na pati po sa mga social media, pati po sa mga internet, parang mayroon pong galaw ang nangyayari po ngayon. Hindi ko po malaman. Wala naman po tayong ginagalaw sa ating aparatos, mga kababayan. Maliwanag po yan, Nakita nyo naman po, nag-uugurgur po ang atin pong mga video, ang atin pong mga pagsasalita. Alam nyo naman po siguro kung bakit, Hindi na natin kailangan i-elaborate, mga kababayan. Pero pasadahan ko na lang po ito, hindi ko na po ito babasahin ng buo. Binasa ko ito kahapon kasi
ay wala po tayong audio pala. Ayan, ipapakita ko na lang po sa inyo ng buo ganyan mga kababayan. So isasummarize ko na lang po ito. Ayan po, no? Kung maaari, puntahan nyo po ito sa Facebook ko po, i-share ko po ito, at i-click nyo po itong link nito, lalabas po itong Daily Tribune post na ito. Na ito daw po, di umano mga kababayan, overpriced daw po itong building na ito ng Pasig City Hall, na nagkakahalaga daw po ng 9.6 billion pesos mga kababayan. Ang comparison ko po rito, ayon po doon sa sinabi ni Pastor Kibuloy sa atin noon, ang kingdom daw po ay halagang 4 billion mga kababayan. Kingdom na po yun, napakalaki po at napakagaganda po ng mga gamit doon. At ang sinasabi nga po dito mga kababayan, ano ho, napakamahal daw po, overpriced daw po ito dahil per square meter ng mga 5-star hotel ay nagkakahalaga lang daw po mga kababayan ng 75,000 to 85,000. Ayan, per square meter sa mga napakagagandang hotel na po yan, 5-star hotel na po sa Pilipinas mga kababayan. At ito pong building ni Pasig City Hall ni Mayor Vico Soto mga kababayan ay 220,000 per square meter daw po mga kababayan. Ang tanong nga po rito ni Mr. Lau, itong nagrereklamo, no? Nagsisiwalat po dito, saan daw sila kumuha ng computation ng 220,000 per square meter mga kababayan? Sapagkat lumalabas daw po dito, kahit magpatayo ka po ng 5-star in the Philippines daw po, 5-star hotel can be built at 75 to 85,000 per square meter. Tandaan po natin ha, 5-star hotel po ito mang pinag-uusapan mga kababayan. Now, ikumpara nyo nga ang Pasig City Hall, compare ba yan? Mas mahigit ba yan sa 5-star hotel sa Pilipinas? O hindi ko pa po nakakapunta dyan, kayo na po ang pumunta mga kababayan. I-check nyo po yan dahil ang halaga po niyan ay mahigit pa po sa 5-star, siguro 10-star hotel po ito mga kababayan. Sapagkat 220,000 po, ginastusan po yan ng 220,000 per square meter. Yan po ang katotohanan po dito na lumalabas kasi 9.6 billion po ang naging budget po dyan. Mayroon pa nga po mga kababayan, no? Ito pa po pagpapatuloy. One more thing, 5-star hotel, a 5-star hotel sabi, cannot be bid on without details. But where are the details here? Okay, let's say the marble. Let's say the first class Italian marble, mga kababayan. Isang marble ha. You can buy that for 12,000 or 15,000 per square meter. Actually, that's expensive. Ayan mga kababayan. Magko-compare po tayo. Isang marble lang daw po, nagkakahalaga ng isang per square meter ng marble, yung Italian marble first class. Ang halaga daw po nito ay 12,000 to 15,000 per square meter. At actually, napakamahal na daw po niyan. Expensive na po dyan. Okay? It's really for 5-star hotels. Yun na yung para sa 5-star hotels. So, if that's the case, it should only be around 75,000 or 85,000 per square meter. What materials did they use? Gold? Ayan ang tanong po dito mga kababayan. Ano daw po ang ginamit nilang materials? Kasi kung pagbabasihan po ang laman ng 5-star hotel, ang isang 1 square meter na marble ng mga 5-star hotel, nagkakahalaga lang daw po yan mga kababayan ng 12,000 or 15,000. Ito na daw po ay pinakamahal sa mga 5-star hotel. Ang tanong, umabot po sa kaya nga po 75 to 85,000 per square meter ang maaari daw po ditong magamit or maging sa mga 5-star hotels. Ang tanong, kung Italian marble gold na pinaka-expensive na po ito, ano ba ang ginamit dyan? Gintong tiles ba ang ginamit dyan? Ginto na ba yan mga kababayan? Kasi 220,000 daw po ang inabot per square meter. Puntahan nyo na lang po ito mga kababayan, i-click nyo na lang po itong link or kaya i-search nyo ito. 9.6 billion Pasig City Hall project question over alleged anomalies. Makikita nyo po yan sa Daily Tribune. Okay? So pasintabi, pasensya na po doon sa kahapon na
hindi po ito nakita mga kababayan o hindi po narinig ang aking sinasabi. Now, mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, humihingi po ako sa inyo ng like at pakishare po ang video ito at sa ngayon pa lang nakabisita, pakisubscribe naman po at pakipindot ang notification bell all. Malaking tulong na po at malaking bagay po yan sa amin mga nagsisikap na mga content creator. At para po ito sa inyo lahat mga kababayan, hindi po kami nagpapabayad dito, wala pong bayad dito mga kababayan para po magpatuloy po tayong independent vlogger. Okay, mga kababayan, tuloy na po tayo dito sa atin pong video patungkol nga po dito sa mga isinisiwalat ni Senator Marcolita at pagsuplak dito sa magtiyohin na ito mga kababayan at itong si Boyeng Rimulya mga kababayan. Ano ho? Ito pong si Boyeng Rimulya ay nasuplak po dito. Nasuplak po dito mga kababayan nito pong si Kiko Barsaga mga kababayan at hindi pa po tapos ang laban. Hindi ka pa po clear na clear kasi nag-file po ng motion ito pong si Senator Amy Marcos at ito pong si DPWH. Mga kababayan, naku po, binanatan din po ni Kiko Barsaga. At si Kiko Barsaga, mga kababayan, ang mangunguna po, papunta po, dito nga sa mga gaganaping matitindi at malalaking mga rally. Panoorin na po natin ang video patungkol po dito, mga kababayan. Makinarya. So, saka ang pang-sampu ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, oo. So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Opo. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n, kailangan mo magtanong eh. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice. Grabe mga kababayan, bumaliktad pala itong DOJ. Matatandaan niyo mga kababayan sa pagpapatuloy dito ni Senator Marcolita, nung congressman pa po sila at sila nga po rito, mayroon lang akong trivia sa inyo mga kababayan. Si Congressman Marcolita noon at Congressman Rimulya noon, Boyeng Rimulya na DOJ Secretary ngayon, at si Congressman PD Barsaga mga kababayan, ito pong tatay ni Kiko Barsaga ngayon, Congressman Kiko, sila po ang mga nagpasara sa ABS-CBN nung araw mga kababayan. Sila po ang mga nanguna. Magkakaibigan po itong tatlong ito noon mga kababayan. Okay? Tuloy po natin. Ano po ba ang pagbaliktad nitong ni Boyeng Rimulya mga kababayan? Dito sa detalye, sasabihin ni Senator Marcolita. Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan, sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino? Wala pa. Booking si Boyeng mga kababayan. Booking si Boyeng, may kausap na pala ang DOJ ni Senator Marcolita. Okay, tuloy natin mga kababayan. Pero ngayon pa lang, nabubuking na po itong dating kaibigan ni Senator Marcolita. Ay, nasa na ba ako? Buenas. Isa lang ang ginagamit mo, makinarya. So, tsaka ang pang-sampu ay kailangan meron tayong flooding pagdinig. Gusto kong
maipundar natin. Opo. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Oho. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang ganun eh. Kailangan mo magtanong eh. Opo. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice. Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, oo. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino? Wala pa. Naihinuha ko lang. Kita nyo mga kababayan, traitor pala talaga itong si Boyeng, at hindi talaga mapapagkatiwalaan. Nangako na pala ito kay Senator Marcolita bago pa po magsiwalat, maglabas ng hindi pa po alam ni Senator Marcolita na maglalagay po ng affidavit ito si Diskaya, di ba? Hindi pa po 'yan mangyari kasi Linggo or Biyernes nakausap niya po si Boyeng, no? At wala pa silang alam. Nalaman lang ni Senator Marcolita yung sinasabi doon na mismo. Ha? Kaya talagang dito mga kababayan, makikita nyo na talaga, matatahi-tahi na natin na ito nang nangyayari talaga ay tinatansya nila itong si Senator Marcolita at itong nga pong pagdinig kung ano po ang magiging resulta. Kumbaga kakambyohin o babawiin nila, laban o bawi po, naku po talagang itbulaga po nangyayari talaga sa atin pala mga kababayan. Kitang-kita po rito, nabubulgar na po, laban o bawi, itbulaga version. Naku, school bukol nga talaga. Lang, sabi ko, baka sakali. Baka salita, magturo. Kasi kako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka kako merong At saka sa programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba baka sinabi niyo merong magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung nakita mo yung Mga kababayan, hindi pala requirement yun, narinig nyo yun? So ibig sabihin talagang gusto nilang tanggalin or ipahamak itong si Diskaya para mapilitan na wag na pong magsiwalat kasi po nababanggit na ang kanilang Panginoon. Ganon mga kababayan, kasi ayon kay Senator Marcolita, hindi pala ito requirement. Maari siguro bandang huli na yun. Nako, alleged niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao
na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice, nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnapper. Grabe mga kababayan! Nagpapalusot pa itong si Iskol Bukol. Nag-research daw po siya, pero ayon kay Senator Marcolita, nalulungkot siya kasi nag-research ka, pero anong na-research mo? Bakit hindi mo binasa yung nakasaad sa batas na wala po? Wala po yan na sinasabi, kailangan muna magsauli ng pera. Iskol Bukol ka talaga, laban ng Bawit Bulaga University. Dapat ka talagang sibakin dyan, palitan ka. Ibalik si Marcolita. Si Marcolita na lang kaya ang gawin nating Senate President, mga kababayan. Matino eh. Ay nako. Ransom. Halimbawa, itong cameraman natin, i-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali eh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya ihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap eh. Kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Lahat yun, aligasyon, lahat po yun, paratang, kung walang magsasalita. Hindi ba, Nelson, para ka namimingwit eh. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Bulate. Bulate. Maliit na isda. Para Butete na, yung kasing butete dyan sa Congress. Naglalakihan ng mga tiyan, ng mga butete dyan eh. Yun dapat ang pain. Mga maliliit na mga butete, pain nyo muna yan. Mamaya, para mahuli natin ang malaking butete dyan. makahuli ka ng malaking isda. Ayun. Pain. Kung walang pain. Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya protectionan mo naman ako. Kakagatin ako niyan eh. So ang pinangako dapat na Secboy, ano po, provisional? Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity. Manggagaling sa akin, para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon. Doon po sa anggulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pang binabanggit siya, singit ko lang nagsimula doon sila 2016 eh. Bakit daw binabanggit? 2022 lang, hanggang sa kasalukuyan, parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun.
Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yun mga kababayan, hindi po pala talaga, sorpresa pala talaga. Itong sworn statement or affidavit nitong mga pangalan nito, itong mga diskaya, di ba? Bulaga talaga sila rito. Tama-tama, kaya pasok, Bulaga, laban o bawi na tayo. Ganun po ang ginawa nila rito. Yung sworn statement na yun, direktang ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kailangan. Sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, hindi. Kung ikaw yon, Senator Marcolita, kasi may delikadesa ka. Pero pag wala kang delikadesa at alam mo lang mag-school bukol ka, maglaban o bawi, Bulaga, wala talaga mangyayari, di ba? Biruin mo yan. Papaniwalaan mo yung hindi nanumpa ng salaysay na nagbanggit lang ang kanyang sariling opinyon na kalaban niya, pagkatapos ngayon, itong nag-testify na talagang pinanumpaan at maaaring makulong, maaaring ikipahamak niya, ito ngayon yung pinapawalang halaga. Di ba guys, bulbukol talaga yan? Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya tungkol sa mga diskaya. Na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap? Hindi. Sa pagdinig? Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. Ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Paihiram ko sa inyo. Sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali. Opo. Ligtas dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa Krami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Opo. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center.
nag-request sa akin si Speaker eh. Teka muna. Nag-request pala si amo mo eh. Yan naman pala mga kababayan. Maliwanag po yan. Nag-request sa kanya. Po. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen eh. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credentials sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang proteksyonan. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez. Hindi ka, i-cover nga. Yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon eh. Yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay doon sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng committee? O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. Ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigyan niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo para hindi kayo makontempt. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsamasamahin nyo.
ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. Oh, ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify dito nga sa isang naman, requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. At yung ganyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Dali mga kababayan, ito pala yun kasi ang sinasabi nga nila, kailangan daw yung magiging state witness ay siya yung very less, yung pinakakaunti ang magiging kasalanan. Hindi pala yun. Ayon kay Senator Marcolita, hindi ganon. Ang maaari po ganito, if ever na pumasok ka dito sa requirement na ito yung requirement, plunder o mabigat na kaso. Yan pala yun mga kababayan at wala nang ibang makuha. So doon pa lang magkakaroon na ng qualification na pupwede kang pumasok doon pagka makipag-unahan ka na i-avail mo yun. Yun pala ang ibig sabihin. Kaya pala sinasabi ni Senator Marcolita na makipag-unahan kayo makipag-unahan kayo rito para makakwalified ninyo ito. Kaya pala mga kababayan, noon pa lang nagsasabi na si Senator Marcolita sa umpisa pa lang ng pagdinig. Mayroon na sa amin dito nagsasabi na ganito, na mayroon nang gustong magsiwalat, kaya lang para bang iniisip muna ang kanilang kaligtasan. At nung makatiyak na nga mga kababayan, ito na ang mga diskaya ay inavail na nila yung sa pagtitiwala nila rito kay Senator Marcolita. Dahil nga po binigyan na po siya ng assurance, pagka ma-qualified ka dito, ito yung qualification, pasok ka na. So yun ang nangyari mga kababayan. Kita nyo na, ganito sana ang mga hearing mga kababayan. Ganito sana kaganda, di ba? Wala kang makikitang butas eh. Ngayon, napakataas ng credibility ni Senator Marcolita patungkol dito. Ang problema ngayon, gustong i-discredit nitong bagong committee at bagong Senate President. Mga kababayan, naku po. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kinakailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi na magsosoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiranan. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin tayo pairamin. Ano ba itong hiraman ba ito? Yun nga punto, yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong sana. Pero sinabi ko sa kanya, katwirang katwiran nila ito sa ICC mga kababayan. Kaya lang naman natin sinusunod yung Interpol kasi pagka hindi tayo sumunod sa Interpol, hindi rin tayo susundin mamaya pag sakaling tayo rin ang humihiram, tayo rin ang makilalapit.
Ganito mga kababayan, napansin nyo yun? Nire-reveal ngayon ni Senator Marcolita. O ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang hindi ako nangihiram. Oo. At saka, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Yun pa yung palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Palawan. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares din lang naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, okay na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Ano mangyayari nito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin ang dito, batas ay batas. Ang ibig sabihin dito, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan eh. Kung sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection eh. Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalang ito at pangalang ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Nako, pero ako naman naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niya na paano aayusin. Anong niyayang magmerienda? Kasi doon nababasa halika kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo doon sa custody? Sa custody Kasi... magkukus tayo, sabi niya. Magkukus na tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga eh. Dinig doon sa eh. Anong nalaman nyo nung pagkatapos nun? Nagkukus na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman, hindi nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hiwalay kami. Hiwalay ho ba? Akala ko pa nagmerienda kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. Sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga Maginoo. Pare-pares naman tayong mga senador. Nung una yata, si Senator Jingo, akala niya doon siguro yung puntahan. Doon siya pumunta, kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Kasi nahanap ko rin siya eh. Siya nag-privilege speech eh. Tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. O siguro nalaman niya, nasan kayo makasama ko? Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. So, may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Pagka ganyan, Jen,
parang nawawala na ng ano. Di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo. Di ba? Sayang naman. Pero anyway, Sen, ilatag natin kasi meron tayong Vox Populi sa araw na ito at nang sa ganun ay makapagbigay din po ng komento ang ating mga kababayan. Teka muna, ano ba yung ano? Tingnan nga natin. Ano ba yung, ano yung propose? Ito na po. May makakasuhan kayang promotor. Yan. May makakasuhan kayang promotor ng katiwalian sa flood control sa takbo ngayon ng investigasyon sa Kongreso at Senado, Kamara at Senado. May mapapala pa ba tayo? Ba't dalawa yung tanong? Pagsamahin mo na yun, dalawang tanong May mapapala pa ba sa investigasyon, sa takbo ng investigasyon? Yan. Sige. May mapapala pa ba tayo sa takbo ng... Pakibaba mo nga ulit. Teka muna, kailangan natin i-discussion. Ano ba yung takbo ng kanilang investigasyon ba? Sana tuntunin din nila sa inyong direksyon ninyo. Kasi sabi yung direksyon nyo yung... Mali nga daw ang direksyon ko So, ibang direksyon ang gagawin nila. Ngayon, itanong mo, ang itatanong mo ngayon, sa pag-iba ng direksyon. Kasi sinabi na niya Marami raw dissatisfied, mali daw ang direksyon. O sige, ang gusto ninyo, anong gusto ninyong tuntunin na direksyon? Hindi ko nga alam kung saan papunta yung direksyon. Ako, north ako siguro sila south. Teka lang, curious lang ako, Sen. Kasi binuo na yung Blue Ribbon. Kayo ba yung bahagi pa rin ng Blue Ribbon Committee? Vice Chairman. Minority. Di ba? Hindi ko alam kung kukunin ako basta ako kahit member lang. Okay na ako doon. At least magpa-participate ka rin kayo sa... Nakita ko na, nabasa ko na May line-up na Vice Chairman Minority. Ginawa nila akong vice chair? Sa side ng minority. Ayun. Siniswerte sila. Ayan mga kababayan, patungkol nga po dito. Ang tanong nga po ng Vox Populi, Vox Day ng saganang mamamayan ni Senator Marcolita ay kung may mapapala pa ba ang taong bayan sa investigasyon na ginagawa nilang hindi align doon sa direksyon ni Senator Marcolita sapagkat sinasabi daw po nitong ni Iskol Bocol Itbulagak ay mali daw po ang direksyon. So, ngayon mga kababayan, tayo rin po dito. Comment din po kayo mga kababayan kung may mapapala ba sa bagong direksyon ngayon ng Iskol Bocol University ang investigasyon ng lahat ng investigasyon ng Senado at Kamara. Paki-comment nyo po dyan mga kababayan sa baba at wag po kayong mahihiya. Ito na po mga kababayan, susunod po natin, nagsalita na po ang INC tungkol po sa mga magaganap na mga rally mga kababayan. Ito po, kapapasok lang po nitong balita mga kababayan, mismo po dito sa official nilang channel, ang Net25, Saganang Mamamayan. Mga kababayan, papasukin na po natin. Ano po ba ang sinabi ng INC patungkol po dito sa mga rally? Sila na rin po ang ating pakinggan mga kababayan para hindi po tayo dito mga fake news. Ingat po tayo sa fake news patungkol po sa mga nagaganap na rally ngayon sapagkat marami po ngayon mga sumisigaw. Mga kababayan, mukhang ang mga sinisigaw po ay mukhang iba po ang sinisigaw kaysa sa sinisigaw ng totoong taong bayan na naghahanap ng tunay na hustisya sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Panoorin po natin ang pahayag officially ng INC. Bakit naman kaya, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po'y sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Cristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad,
ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para First po sa kabatiran ng ating mga yung first paragraph, kababayan. para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin, kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, huwag kayong sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Ayun, Kung sino man yung nag-organize yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po, yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Ay well, ito po, at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw doon sa lahat ng ating mga tuloy-subaybay. Pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi ko na po alam kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron bilin... Sa takot nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun na hindi sila sumali. Ang mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Kasi kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang Iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. Tuloy pa po tayo sa ating mga pinre-em po ata nila. Ayan mga kababayan, narinig po natin ang tagubilin ng INC patungkol po dito sa kanilang mga miyembro
at nireiterate, nilinaw po dito ni Senator Marcolita na wala pong bilin. Ha? Wala pong bilin dahil mayroon daw pong kumakalat di umano mga kababayan na sinasabing hindi daw po makikipag-participate itong INC. Malinaw po ang ating narinig mga kababayan, ayon po kay Senator Marcolita, mukhang ang gumawa nito takot na makilahok ang INC. Dito po sa nagaganap or magaganap na mga rally ngayon mga kababayan. Now, ang tanong ng taong bayan dito sa BMR Channel, kayo ba? Ano ba ang nakikita ninyo? Makikilahok ang INC at bakit natatakot ito pong mga nagpost na ito kung sakasakaling makilahok nga po ang INC patungkol po dito sa mga nagaganap na mga rally ngayon sa ating bansa. Comment nyo rin yan mga kababayan ha. Huwag po kayo mahiya. Kung lalahok din po kayo, sige po, paki-comment nyo rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo. Para naman magkaalaman mga kababayan, kung gaano karami ang darating. Kasi po, pwede po tayong nationwide. Cebu, Davao, sa norte, kung saan-saan po mga lugar mga kababayan. At kung mas maganda, dito po sa Metro Manila, kung dito po kayo pupunta. At beware po kayo ha, doon po sa mga nagpapakalat ng mga fake news, mga kababayan, at beware din po kayo doon sa mga nasumisigaw na iba po ang sinisigaw. Dahil ang issue po ngayon, flood control corruption, ngunit ang sinisigaw ng mga tanga, ng mga bobo at mga terorista, mga MPE, mga magnanakaw, totoong mapagkunwari. Ito pong mga taong ito, mga kababayan, sila po ang pagmumula ng gulo ng ating bansa. At gusto po nila yan. Dahil ang gusto po nila, matanggal po ang namumuno sa ating bansa, magulo po ang ating bansa para sila po ang pumalit. Ito nga pong mga MPing terorista na mula pa noon, kalaban na po ito ng ating gobyerno. Pero how ironic, nakapagtataka, ang sentro ngayon ng investigasyon, ang sentro ngayon, kung sino ang talagang tinutukoy ng lahat ng may kagagawa ng kalukuhan na ito, ay itong Martin Romualdez. Pero bakit hindi nila maayano? Ang tanong, itong Martin Romualdez ba ang kanilang amo? Itong mga nagrarally ngayon? Bakit hindi na mabanggit? Tanong ko lang yan ha. Amo nyo ba yan? At ang tanong, magkano ang dahilan? Huwag kayong mahihiya mga kababayan. Wala pong bayad itong ating pagkukomment dito. Wala po kayong babayaran dyan. Lalo na po mag-subscribe kayo at pakishare nyo po itong ating video mga kababayan. Ayan ha. Maliwanag po yan ang INC po. Hindi po pinagbabawalan. Wala pong tagubilin. Taliwas po doon sa mga nauna na pong takot na nag-post na di umano may tagubilin daw ang INC na bawal daw pong silang sumunod. Naku po, ito ang picture. Ito ang picture mga kababayan na nagrambo po itong si Kiko Barzaga mga kababayan. Tingnan niyo po ito Napakatapang po nito mga kababayan. Makikilahok po ito sa mga rally. Ayan lumaban ako kay Martin Romualdez na alam ang magiging kahinatnan. Magiging kahinatnan para sa akin at sa aking pamilya. Ang isang sundalo ay hindi pupunta sa gyera na naniniwalang ligtas siyang makakabalik. Siya ay lumalaban para sa kanyang bansa, anuman ang kapalit. Representative Kiko Barzaga, September 12, 2025. Yan po ang latest ang sinabi ni Congressman Barzaga mga kababayan. At pinapatungkol niya po yan dito kay Martin Romualdez. Ano pong niyo masasabi rin dyan mga kababayan? I-comment nyo rin po dyan. At dito po, mayroon pa pong banat siya dito. Dito naman kay Dizon, ito pong bagong pumalit ng DPWH Secretary. Pasok! May banat si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sa isang post, sinabi ni Congressman Barzaga na loyal umano si Dizon kay House Speaker Martin Romualdez. Sa 2026 nga raw, marami na namang mamamatay sa baha at magre-resign din daw si Dizon. Agad sumagot dyan ng kalihim. Anya, kilala niya si Romualdez pero hindi raw na maaapektuhan ang investigasyon sa maaanomalyang flood control projects. Kilala ko po si Speaker Romualdez ng matagal na, pero hindi ko naman masasabi na close friend ko siya. Wala po tayong sasantuin kung sino po ang kailangan managot, dapat managot. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, maging maalam at may pakialam. Binubuking na ngayon nitong ni
Kiko Barsaga itong si Dizon at sinasabi niya na po ay kung atin pong pagmamasdan mga kababayan ang turn of events, mukhang nagkakatotoo po or magkakatotoo pa rin itong sinasabi ni Kiko Barsaga mga kababayan. O ito pa po, ano rin po ninyo masasabi yan? I-comment nyo rin po kung gaano po ba katotoo, credible itong sinasabi nitong Batang Barsaga. Panoorin din po natin mga kababayan. Ito po, ang banat ni Senator Amy dito kay Boyeng Rimulya na na-dismiss na. Amy Marcos files motion for reconsideration versus Boyeng Rimulya's acquittal. Na-acquit daw po ito kasi si Boyeng, mga kababayan, patungkol nga po dito sa isinampa ni Amy Marcos dito kay Boyeng dyan sa ombudsman. Dahil nga po, mga kababayan, alam nyo na po kung kwento tungkol dito. Ito pong si Boyeng ay sinasabing di umano, ipipressure yung nakatalagang OIC ng ombudsman ngayon para siyang pumalit. At how ironic, dahil may kaso po siya sa ombudsman ngayon, ang gagawin, i-pressure muna para i-acquit siya at siya na ngayon ang papalit dito. Mga kababayan, natatandaan po ba ninyo dati, sinabi ni Senator Marcolita, nakausap niya si Marcos, nakausap niya po si Marcos Jr. at sinasabi niya po kay Marcos Jr. na ito po ang ipalit mo. Wala po dyan si Boyeng at sang-ayon naman si Marcos at sinabi na dun sa tao, sabi naman ng tao daw po, na tinutukoy ni Senator Marcolita na dapat nang maging ombudsman, wala po ako doon sa wala po ako doon sa nag-submit ng aking application. Sabi naman ni Senator Marcolita, hindi problema yan. Kung si Marcos ay sasabihin niya, wala dyan ang napupusuan ko, o di pwede ka na mag-apply. Ang tanong mga kababayan, pag si Boyeng Rimulya ngayon ang maupong ombudsman, ano na ang usapan nila ni Senator Marcolita? At ano kaya ang mararamdaman at anong masasabi ni Senator Marcolita na parang itong si Marcos Jr. Talagang wala talagang balls, walang bayag talaga mga kababayan. At ayaw nito talaga ng magandang mga credible na mga empleyado. At dito, makikita na natin mga kababayan, kung susundan natin ito, pag ito talaga, kasi ito na papunta na talaga doon, ito na yung direksyon mga kababayan Tingnan nyo, tinanggal si Marcolita, pinalitan ni Lacson, na ang sinasabi, lahat instead na kampihan ang kanyang mga kapwa senador, nitong si Iskol Bocol, President Soto, ang kinakampihan ngayon ay mga congressman. So ito yung direksyon na gusto nila mga kababayan. Ganito na rin kaya ang direksyon nitong ni Boyeng Rimulya at kanino, sino ang nagdidirect dito? Mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw, kung atin pong titingnan ng turn of events, maliwanag pa na Marcos talaga at Romualdez ang may pakana ng lahat ng ito. Kaya tumatama po itong Batang Barsaga dito kay Martin Romualdez na siya naman pong hindi maisigaw-sigaw. Kaya kayong mga tambalos-los, mga hindot kayo dyan, ik-ik ninyo, huwag nyong isasama itong Jinse na congressman dahil iba po ang sigaw nito. Ang sigaw po nito ay Martin Romualdez. Kayo naman dyan, Sara ang sinisigaw nyo, mga ugok talaga kayo. Ayan po mga kababayan ang ating nagawang reaction video ngayon at muli nanghingi ako ng pasensya kahapon dahil wala po tayong boses, hindi daw po tayo napakinggan. At ngayon, inulit ko naman po, ayan nga po ang pinakabuod po ng matinding upload natin kahapon, yung kay Vico Soto. Sabit din po pala ito sa maanomalya tungkol po dyan sa kanyang 9.6 billion na overpriced di umano na Pasig City Hall. Mga kababayan, magkita-kita tayong muli, pero bago tayo maghiwalay, paki-comment nyo po muna, lalo na kung taga saan kayo at makikilahok ba kayo sa mga rally ngayon. Maraming salamat, Pilipinas, as always. God first po. Bye-bye!